Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang focus ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa araw na ito, may mahalaga po akong ibabahagi na maaaring hindi pa nasasabi sa inyo ng inyong doktor. Alam niyo po ba na may 4 na keso na dapat ninyong kainin at 4 na dapat ninyong iwasan, lalo na kung kayo ay higit 80 taong gulang na? Lingid sa inyong kaalaman, ang pagkonsumo ng maling uri ng keso ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso ng hanggang 40%. Panganib sa puso mula sa keso. Pagkatapos ng edad 60, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang saturated fats sa ilang kilalang keso ay maaaring dahan-dahang magdulot ng pagbabara ng mga ugat, clogged arteries, alta presyon, at maging mga transient ischemic episode na mga maliliit na stroke. Ang mas malala pa, marami sa mga kesong ito na akala natin ay hindi nakasasama ay ipinapakilala bilang gourmet o masustansya na lalong nagpapataas ng panganib. At hindi lang po puso ang apektado. Paano naaapektuhan ng keso ang utak at pamamaga? Ang ilang uri ng keso ay maaari ring palihim na magpabilis ng paghina ng pag-iisip, cognitive decline, magdulot ng problema sa blood sugar, at magpalala ng pamamaga, inflammation sa katawan. Oo, kahit ang isang simpleng grilled cheese sandwich o isang maliit na hiwa ng keso sa biskwit ay maaaring nagiging mitya ng isang health time bomb, lalo na kung lampas 60 na kayo at ang kakayahan ng inyong katawan na mag-metabolize ng taba at sodium ay nabawasan na. At maghintay kayo hanggang sa malaman ninyo ang tungkol sa pinakamapanganib na keso sa lahat. Ito ay higit na nakalalason kaysa sa mga naunang babala sa inyo, at malamang ay nakakain nyo na ito. Manatili po kayong nakatutok dahil ilalantad natin ang keso na tinatawag na ngayon ng mga eksperto bilang stroke on a plate. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi lahat ng keso ay masama. Kung alam ninyo kung alin ang pipiliin, ang ilan ay maaaring maging mabisang tagaprotekta ng inyong tiyan, utak at mga buto. Bago tayo magsimula, maaari po bang ilagay ninyo sa comment section kung taga saan kayo nanonood? Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag po kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-like ang video na ito. Kung gayon, simulan na natin ang listahan ng 4 na keso na dapat kainin ng lahat ng higit 100 anyos. Ang 4 na keso na dapat kainin ng mga senior. 4 mozzarella, mabuti sa puso at kasukasuan. Ang pang-4 sa ating listahan ay ang mozzarella partikular na ang sariwa o buffalo mozzarella. Kung kayo ay nanonood ngayon at sumasang-ayon sa video na ito, pakitype po ng 1 sa comment section. Kung hindi naman po, pakitype ng 0. Isantabi muna ninyo ang inyong mga dating akala tungkol sa mozzarella. Ang sariwa at hindi gaanong prosesong mozzarella ay isa sa mga pinakamagandang keso na maaari ninyong kainin pagkatapos ng edad 60. Ang tunay na mozzarella, lalo na ang gawa sa gatas ng kalabaw buffalo, ay ginagamitan lamang ng gatas ng kalabaw, asin rennet at cultures malayo sa mga sobrang proseso at parang gomang ginadgad na bersyon na nabibili sa mga plastic bag. Dahil sa kadalisayan nito, ang kesong ito ay mayaman sa dekalidad na protina, mababa sa sodium
at katamtaman lamang ang saturated fat. Buffalo mozzarella para sa imunidad at buto. Sa katunayan, isang pag-aaral noong 2022 sa European Journal of Nutrition ang nagsiwalat na ang mga nakatatandang kumakain ng mga sariwang keso tulad ng mozzarella na mababa sa asin ay nagkaroon ng mas mahusay na vascular flexibility o kalusugan ng ugat at mas kaunting pagsiklab ng arthritis. Ito ay marahil dahil sa mataas na rasyo ng calcium sa sodium at sa likas na anti-inflammatory properties nito. Ang isa pang magandang katangian ng sariwang mozzarella para sa mga senior ay ang balanse nito. Mas mababa ito sa lactose, kaya mas madaling tunawin at puno ito ng mahahalagang mineral tulad ng calcium, phosphorus at selenium. Ang gatas ng kalabaw sa partikular ay may mas mataas na antas ng vitamin A at zinc at mas malakas na antioxidant capacity. Ang mga sustansyang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng matatag na immune system at malinaw na paningin sa mga nakatatanda. Isa rin ito sa iilang keso na nagpapanatili ng mataas na konsentrasyon ng mga bioactive peptide, mga natural na compound na nabubuo sa panahon ng fermentation na napatunayang may kakayahang magpababa ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang mozzarella ay mayaman sa conjugated linoleic acid, isang fatty acid na tumutulong sa fat metabolism at nagpapababa ng pamamaga, dalawang bagay na napakahalaga sa pamamahala ng mga malalang sakit tulad ng arthritis at pananakit ng kasukasuan. Mga tips sa mozzarella para sa mga senior. Ang mozzarella ay madali ring ihanda. Ihalo sa isang simpleng salad, tunawin sa ibabaw ng mga inihaw na gulay o hiwain kasama ng kamatis, basil at olive oil para sa isang klasikong kombinasyon. Nakabubusog ito ng hindi nakabibigat sa pakiramdam. Kaya kung naghahanap kayo ng keso na sumusuporta sa kalusugan ng puso, buto at immune system nang hindi nagdudulot ng paglaki ng tiyan o pagtaas ng presyon, ang mozzarella ay isang mahusay na pagpipilian. 3. Feta para sa kalusugan ng tiyan at madaling pagtunaw. Ang pangatlo ay ang feta cheese. Dahil sa maalat at medyo maasim nitong lasa, marami ang nagugulat kapag napapasama ang feta sa listahan ng mga mabuting keso. Ngunit ito ang katotohanan, kapag kinain ng katamtaman ang feta ay isa sa mga pinakamasustansiyang keso para sa mga lampas tasty. Karaniwang gawa sa gatas ng tupa o pinaghalong gatas ng tupa at kambing, ang feta ay may natatanging protein structure na mas banayad sa mga digestive system ng mga nakatatanda at mas mababa sa lactose kumpara sa kesong gawa sa gatas ng baka, kaya't mas madali itong tunawin. Ngunit ang tunay na nagpapakinang sa feta ay ang nutritional profile nito. Mas mababa ito sa taba kumpara sa mas kremang mga keso, ngunit sagana pa rin ito sa calcium, protina at vitamin B12, lahat ay mahalaga para sa malusog na paggana ng nerbiyos, lakas ng buto, at mas ng kalamnan habang tayo ay tumatanda. Mga benepisyo ng feta sa utak at kalamnan. Isa sa pinakamahalagang bentahe ng feta ay ang pagkakaroon nito ng probiotics o good bacteria na mahalaga para sa kalusugan ng tiyan. Dahil ang mga senior ay madalas na nakararanas ng mga problema sa panunaw o nabawasang pagkakaiba-iba ng microbiome dahil sa mga gamot
at pagbabago dala ng edad, ang mga pagkaing mayaman sa probiotics tulad ng feta ay makatutulong na mapabuti ang panunaw, mabawasan ang paglaki ng tiyan at mapalakas pa ang immune function. Ang matapang na lasa nito ay nangangahulugan ding hindi mo kailangan ng marami para masiyahan, kaya't ang isang maliit na dami ay sapat na nang hindi ka napapasobrahan sa calories or sodium. Dahil ito ay isang crumbly cheese natural na naitataguyod nito ang portion control. Ang ilang piraso lamang sa ibabaw ng inihaw na gulay o salad ay makadaragdag na ng sustansya at sarap sa inyong pagkain. Bawasan ang sodium sa feta. Kung nag-aalala kayo sa asin, maaari ninyong banlawan ang feta bago kainin. Ang simpleng hakbang na ito ay maaaring magbawas ng hanggang 30% ng sodium content nito na ginagawa itong mas ligtas para sa mga may alta presyon. 2. Swiss, mababa sa sodium suporta sa utak. Pumapangalawa ang Swiss cheese. Sa mga natatanging butas nito at banayad na lasa, ang Swiss cheese ay nag-aalok ng masarap na hanay ng mga benepisyong pangkalusugan para sa mga senior. Marahil ang pinakatanyag na benepisyo nito ay ang nakakagulat na mababang sodium content, 54 lamang bawat onsa o halos 75% na mas mababa kaysa sa karamihan ng ibang matitigas na keso. Dahil dito, ang Swiss ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga senior na gustong mag-enjoy ng keso habang binabantayan ang kanilang presyon ng dugo. Isa rin ito sa mga pinaka-natural na lactose-free na keso. Ang natural na proseso ng pag-iimbak nito ay nagpapababa ng lactose sa halos wala na tumutugon sa tumataas na lactose sensitivity ng maraming matatanda. Swiss cheese at kalusugan ng buto. Ayon sa pananaliksik, ang partikular na bacterial cultures na ginagamit sa paggawa ng Swiss cheese, Propionibacterium freudenreichi, ay gumagawa ng mga kapaki-pakinabang na kemikal sa panahon ng fermentation na nauugnay sa pinahusay na immune function sa mga nakatatanda. Ang parehong proseso ng fermentation ay gumagawa rin ng vitamin K2 na mahalaga sa paggabay sa calcium patungo sa mga buto sa halip na maiipon sa mga ugat. Sa halos 220 mg bawat onsa, ang Swiss cheese ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng calcium na tumutulong sa mga nakatatanda na labanan ang pagkawala ng bone density. Ang halos 8 gramo ng protina bawat onsa ay kahanga-hanga rin na nagbibigay ng mga amino acid na kailangan para labanan ang pagkasira ng kalamnan na karaniwang bumibilis pagkatapos ng edad 60. Ang mataas na content ng vitamin B12 nito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng utak na tumutugon sa nabawasang pagsipsip ng B12 na karaniwan sa pagtanda at nakakaapekto sa pag-iisip. 1. Goat cheese, keso ng kambing, anti-inflammatory at pampalakas ng utak. Nangunguna sa listahan, keso ng kambing o goat cheese. Kung may isang keso na dapat maging regular na bahagi ng inyong refrigerator pagkatapos ng edad 16, ito ay ang goat cheese. Ito ay higit pa sa isang masarap at kremang pagkain. Isa ito sa mga pinaka-nutrient-dense, anti-inflammatory at madaling tunawin na keso sa merkado. Ang taba sa gatas ng kambing ay likas na binubuo ng short at medium chain fatty acids.
Ano ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ang mga ito ay mas madaling iproseso ng inyong atay at mas maliit ang posibilidad na maiimbak bilang taba sa katawan na lalong kapaki-pakinabang habang bumabagal ang inyong metabolismo sa pagtanda. Higit pa rito, ang goat cheese ay karaniwang mas mababa sa kasein, ang pangunahing protina sa gatas na problema para sa marami, at lactose na ginagawa itong mas banayad sa tiyan at mas maliit ang tsansang magdulot ng paglaki ng tiyan o discomfort. Sagana rin ito sa probiotics, ang mabuting bakterya na tumutulong sa panunaw kaligtasan sa sakit at maging sa mood. Habang tumatanda tayo, bumababa ang pagkakaiba-iba ng ating gut microbiome na maaaring makapinsala sa immunity at magpataas ng pamamaga. Ang goat cheese ay tumutulong na maibalik ang balanseng iyon ng natural. Goat cheese at proteksyon laban sa Alzheimer's. Ngunit marahil, ang pinakahindi napapansing bentahe nito ay ang kontribusyon nito sa kalusugan ng utak. Ang goat cheese ay naglalaman ng malusog na omega-3 fats at isang espesyal na uri ng vitamin A na sumusuporta sa memorya at pag-andar ng pag-iisip. Ang mga kesong mayaman sa sustansya tulad ng goat cheese ay kasalukuyang pinag-aaralan para sa kanilang potensyal na maiwasan ang Alzheimer's disease. Ang goat cheese ay may malinis ding label, kakaunti ang sangkap, walang additives at walang artipisyal na sangkap. Ito ay nagdaragdag ng lasa at nutrisyon sa bawat pagkain, ito man ay idinurog sa salad, ipinahid sa whole grain na tinapay, o isinama sa omelette na may gulay. Ngayong napag-usapan na natin ang 4 na kesong dapat ninyong kainin, dumako naman tayo sa mga dapat ninyong iwasan. Ang 4 na keso na dapat iwasan. Pagkatapos ng edad 64, American cheese, proseso at sobrang alat. Ang pang-4 ay ang American cheese. Bagamat maaari itong magpaalala sa inyo ng mga grilled cheese sandwich noong kabataan, ang produktong ito na parang keso ay hindi dapat maging bahagi ng inyong dieta. Sa totoo lang, ang American cheese ay hindi tunay na keso. Ito ay isang prosesong pagkain na gawa sa pinaghalong tunay na keso, emulsifiers, dagdag na asin, artipisyal na pangkulay, at preservatives. Ang sodium content pa lamang ay dapat nang ikabahala, isang hiwa ay naglalaman na ng halos 15% ng inyong pang-araw-araw na inirerekomendang limit. Para sa mga senior na may problema sa puso o alta presyon, ang dagdag na asin na ito ay may malaking epekto. Mga additive na nakapipinsala sa tiyan at buto, ang mga emulsifier na ginagamit upang makuha ang makinis na texture nito ay nauugnay sa mga pagkagambala sa gut flora. Ang kalusugan ng tiyan ay direktang nakakaapekto sa immune function at mga antas ng pamamaga, kaya't mahalaga itong panatilihin habang tumatanda. Bukod pa rito, ang mga prosesong keso ay madalas na naglalaman ng mga artipisyal na phosphate na maaaring makahadlang sa pagsipsip ng calcium, isang seryosong issue para sa mga matatanda na lumalaban na sa pagkawala ng bone density. Ang mga phosphate additive na ito ay nagpapakita ng isang nakakagulat na ugnayan sa pinabilis na arterial calcification o pagtigas ng ugat. Ang kaginhawahan ay hindi katumbas ng mga panganib sa kalusugan. 3. Blue cheese. Amag at panganib sa presyon ng dugo. 2. Blue cheese.
Dito nagiging komplikado ang mga bagay. Bagamat ang blue cheese, madalas na may imahe ng pagiging gourmet, maaari itong mabilis na maging mapanganib para sa mga nakatatanda. Ang natatanging amag nito ay hindi lamang para sa lasa. Ito ay Penicillium mold, isang aktibong fungus na gumagawa ng mga sangkap tulad ng tyramine at histamine. Sa mga mas bata at malusog, mabilis itong nasisira ng katawan. Ngunit habang tumatanda, bumababa ang aktibidad ng enzyme ng katawan at nananatili ang mga sangkap na ito na nagdudulot ng pinsala, migraines at panganib sa puso mula sa blue cheese. Ayon sa isang pag-aaral noong 2023 sa journal na Food Chemistry, ang mga nakatatandang kumakain ng mataas na halaga ng tyramine ay maaaring makaranas ng migraines, biglaang pagtaas ng presyo ng dugo at maging cardiac arrhythmias. Ang biochemical roller coaster na ito ay maaaring magsimula sa pagkahilo at magtapos sa pagdalaw sa emergency room. Itinataas din ng amag ng blue cheese ang posibilidad ng kontaminasyon ng listeria, lalo na kung ang keso ay malambot, hindi pasteurized o hindi maayos na naimbak. Ito ay isang impeksyon na maaaring ikamatay ng mga taong may mahinang immune system. Ang nakakatakot ay kung paano ito umatake ng tahimik. Ang mga unang sintomas ay maaaring bahagyang palpitations, kumikirot na sakit ng ulo o namumulang muka. Pagkatapos ay darating ang paninikip ng dibdib at isang mabigat na pakiramdam na madalas na napagkakamalang dahil sa pagtanda o stress. Mga alalahanin sa bato at ugat. Kung meron kayong problema sa bato o alta presyon, ang blue cheese ay isang malaking huwag. Sa mahigit 400 na miligram ng sodium, bawat onsa isa ito sa mga pinakamaalat na keso. Doble iyon ng ilang mas banayad na keso. Kapag isinama mo pa ito sa mataas na cream content, hinaharap mo ang isang perpektong bagyo ng mga panganib na maaaring bumara sa iyong mga ugat at magpataas ng iyong presyon ng dugo. 2 cream cheese, taba, asukal at panganib sa impeksyon. Pangalawa, cream cheese. Sa unang tingin, hindi ito mukhang nakasasama. Malambot, madaling ipahid at bagay sa almusal. Ngunit ang malasutlang texture na iyon ay nagtatago ng isang mapanganib na fat bomb, lalo na para sa sinumang higit sa 60. Ang cream cheese ay may kaunting protina at napakaraming saturated fat. Sa madaling salita, nagbibigay ito ng mababang sustansya ngunit mataas na calorie hit na hindi tumutugon sa mga tunay na pangangailangan ng inyong katawan. Sa halip, itinataguyod nito ang pag-iimbak ng taba. Mga panganib sa pinatamis na cream cheese. Ngunit may isa pang panganib sa cream cheese, kontaminasyon ng bakterya. Dahil sa malambot na texture nito, mas madaling kapitan ng listeria. Ang cream cheese, isang mapanganib na bakterya na maaaring magdulot ng malubhang sakit sa mga nakatatanda. Ang listeria ay maaaring magdulot ng septicemia o meningitis sa mga may mahinang immune system. Tumaas ang panganib kapag ang cream cheese ay naiiwan sa labas ng refrigerator tulad ng sa mga party o breakfast spread. At narito pa ang isang bagay, ang cream cheese ay madalas na pinapatamisan ng mga lasa tulad ng honey walnut or strawberry. Ang mga bersyon na ito ay palihim na nagdaragdag ng asukal na nagpapalala sa problema. Ang asukal
ay nagpapataas ng insulin na naghihikayat sa pag-iimbak ng taba at nagpapalala ng pamamaga. Ngayon ay mayroon kang pagkain na mataas sa taba, asukal at posibleng bakterya, isang triple threat na madalas na hindi napapansin. 1. Processed cheese spreads, ang pinakamasama sa lahat. At ang numero 1, ang mga processed cheese spread. Ang uri na nasa mga tube garapon o maliliit na tatsulok na nakabalot sa foil. Ito ang keso na tunay na karapat-dapat sa tawag na stroke on a plate. Maaaring mukha itong hindi nakasasama lalo na kapag pinopromote bilang pambata o madaling ipahid, ngunit huwag kayong magpalinlang. Para sa sinumang higit sa 60 ito ang pinakamapanganib na keso. Bakit? Dahil pinagsasama nito ang pinakamasasamang aspeto ng lahat ng naunang keso, isang nakakagulat na bilang ng mga chemical, sobrang saturated fats, at napakataas na sodium, mga nakatagong kemikal at brain fog. Ang nagpapalason dito ay ang paraan ng pagkakagawa. Higit pa sa pinalambot na keso, ang mga ito ay ginagamitan ng chemical emulsified at naging stable gamit ang mga artipisyal na sangkap tulad ng sodium phosphate, isang preservative na naiugnay sa pinsala sa bato, kidney damage. Pinalalala ng mga phosphate additive na ito ang anumang huminang pag-andar ng bato na maaaring mayroon na kayo. Bukod pa rito, ang ilang spread ay naglalaman ng maraming trans fats o partially hydrogenated oils. Pinapataas ng trans fats ang masamang kolesterol, LDL, at pinabababa ang mabuting kolesterol, HDL, na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Dahil sa epekto ng mga sintetikong kemikal sa pag-andar ng utak, maaari itong magresulta sa pinabilis na paghina ng pag-iisip o brain fog para sa mga higit sa 60. Alisin ang kesong ito ngayon. Kaya ito po ang keso na dapat ninyong alisin sa inyong refrigerator ngayon. Ito ay hindi lamang hindi masustansya, ito ay agresibo mula sa isang biolohikal na pananaw. Pumili ng matalino, tumanda ng malakas. Sa huli, hindi po kailangang maging kalaban ng mabuting kalusugan ang keso pagkatapos ng edad 60. Sa katunayan, maaari itong maging isa sa mga pinakamasarap na kasangkapan sa inyong nutrisyon kung pipiliin ninyo ito ng maingat. Ang susi ay ang pag-alam kung alin ang dahan-dahang kumakalaban sa inyong tumatandang katawan at kung alin ang sumusuporta dito. Isang mahalagang aral at panawagan. Ang mahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Sa bawat kagat ng pagkain, tayo ay gumagawa ng desisyon para sa ating katawan. Ang pagpili ng tamang keso ay isang maliit na hakbang, ngunit malaki ang epekto nito sa ating kalusugan sa katagalan. Piliin po natin ang mga pagkaing nagpapalakas, hindi ang mga nagpapahina. Ngayon, gusto po naming marinig ang inyong panig. Ilan sa mga kesong ito ang madalas na bahagi ng inyong dieta? Nasubukan na po ba ninyong palitan ang ilan sa mga hindi malusog na keso ng mas masustansyang alternatibo? Mangyaring iwan po ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang mga ito. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, i-like ang video na ito at higit sa lahat, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya
at sa lahat ng mga senior na mahal ninyo sa buhay.